Dad? Well, the worst scenario has happened. Hindi ko napakiusapan si Presidente. Naibigay na raw niya yung order sa DILG. Suspendido na ako sa pagka-governor ng San Dionisio. Ito na! Mabuhay ang Partido Lakbay! Well done, Alberto. Pasimula pa lang yan. Mabuhay! Ito po tayo. Ba, tulungan niyo ako sa pag-inom na to. At masasa mga kasamahan natin nagpadala ng champagne kung hindi niyo ako tutulungan dito. Okay. Pag nakulong si Leandro Montemayor, pati kalsada namin, papasara ko. Magpapalit yun naman ako ng baka kung gano'n. Bakit yung tahimik mo? Hindi ka ba masaya? Masyado lang naging mabilis ang pangyayari. Ang tagal nating hinintay ito. Ngayon nabibilisan ka sa pangyayari. Makukulong na si Daddy. Taga mo sa bato. Ernestina, nakampeo kalaban. Regalo mula kay Leandro Montemayor. Excuse me, isa itong madramang tagpo ng magkapatid. Magsaya ho tayo. Samantala, hinihintay lang nila ang formal na pagsampa ng kasong multiple murder para sa pagbabatayan ng warrant of arrest ng suspendidong gobernador ng San Dionisio na si Leandro Montemayor, kaugnay ng pagpaslang kay na Congressman Carlos Valiente at ng kanyang asawang si Cynthia Valiente, 10 ng kanyang mga kasamahan. Oy, Aleng, patayin mo na yan. Para pa kayong tuwang-tuwang pinapanood ng paulit-ulit ang balita sa asawa ko. Ma'am, monitoring lang po. Anong monitoring? Replay yan ah. Kung anong pinalabas kanina, yan din ang palalabas ngayon. Illuminata, please try to understand. We're trying to track further developments and look for details dahil umaandar na ang 10 araw ibinigay ng korte para sagutin namin ang mga charges kay Governor. Ang sabihin niyo, tuwang-tuwa kayo na nasisira ng pamilya namin. Nagpunta ka rito para manggulo? Huwag mo sabihin sa akin hindi ka naniniwalang si Daddy papatay kila Valiente. Bakit mo nagawa sa pamilya natin to? Bakit na nagawa sa akin to? Pamilya rin ako. Ikaw ang unang lumapastangan kay Daddy. Bata pa tayo. Nilalapastangan tayo ni Daddy. Hindi anak ang turing niya sa atin. Political tools. Display. Trophy family. Pero anak niya tayo. Tao rin tayo. Dahil kay Daddy, kaya tayo naging tao. Pinagbayaran ko na lahat yun. Bawat pamabastos niya sa akin. Bawat pagpapahiya niya sa akin. Bawat sampal at suntok na inabot ko sa kanya. Ako lang dapat ngayon ang naniningil. Ma, kung makukulong si Daddy, ano mangyayari sa atin? May tuloy pa rin ang buhay. Kay Daddy, tuloy pa rin ba? Malalagpasan ni Leandro yun. Paano kung hindi? Doon na lang ba natin siya mabibisita? Sa kulungan na lang ba siya habang panahon?
Rosa Camila, huwag ka muna mag-isip ng ganyan. Hindi naman lahat ng nakukulong may kasalanan. Eh kung wala siyang kasalanan, bakit nila ikukulong si Daddy? Ay, ganyan talaga ang tao. Iba-iba ang pag-iisip nila. Merong ibang nag-iisip, ang daddy mo may kasalanan. Ang daming ginawang kabutihan ni Daddy sa atin, hindi lang sa atin, pati sa taga San Dionisio. Hindi ba nakikita ng mga tao yun? Ganyan talaga ang buhay, parang panyong puti yan. Nakikita lang nila yung bang maliit naman siya, hindi yung kaputian ng panyo. Paano, Alicia, Rosa Camila? Tutuloy na ako kay Governor. O sige, kumusta mo na lang ako. Pakitanong mo kung kailan kami magkikita, ha? Oo. Angie, tuloy na ako, ha? Angie, likpit mo na nga itong mga gamit. Alisin mo na dyan. Hindi, ba't pala alisin dyan sa mga maletang yan? Mamaya alis na naman tayo. Ma, ano na mangyayari sa atin pag wala si Daddy? Ano? Makukulong siya? Doon natin siya bibisitahin? Ano mangyayari sa atin? Tayo rin ba manidemanda? Hindi naman siguro aabot doon, anak. Huwag ka mag-alala. Akala ko kakampi na sa'yo si Ate Ernestina. Huwag naman. Baka maubusan ng anak si Leandro Montemayor. Ang dati magkakalaban. Ngayon magkakakampi na. Alberto, ito nga pala si... Kilala ko na siya, Carlito. Sayang. Kaalis ba ni Ernestina? Nandito siya. Mga kaibigan! Siya ho ang dating kasintahan ni Ernestina. Isa sa mga naunang biktima ni Leandro Montemayor. Hindi mo nakita ang drama ni Ernestina. Sarap pala magregalo ng pamilya niyo, no? Sampal. Well, siguro by this time, may natanggap din na rin ang regalo natin sa kanya. Tuloy. Good evening, Gob. May nagpadala po dito sa inyo. Binuksan niyo ba? Baka may mga bomba yan. Wala nga pong laman eh. Ganito lang. It's a joke ng mga kalabang ko. Supposedly, mga boxes yan na paglalagayan ko ng mga gamit ko sa Kapitolyo. Sige. Isama niyo yan sa pagsunog ng mga litrato ni Alberto. Yes, sir. At pati itong bastong ko, sunugin niyo na rin. Hindi ko na kailangan yan. Yes, sir. So they think it's funny. Tingnan natin kung sino ang tatao sa bandang huli. Mga kaibigan, gusto ko sanang aminin sa inyo na hindi po ako makakakala sa aking pamilya kung hindi ho dahil sa inyo. At sa tibay ng pananalig na kailangan ng San Dionisio ng pagbabago. Hindi ho mawawala ang pagmamahal ko sa aking pamilya. Lalong-lalo na ho sa aking ama na si Leandro Montemayor. Ang ginawa ko hong pagbubunyag, kahit kailanman ay hindi para sa akin. Ito ho ay isang pagtatama. Tama na ho ang away ng pamilya Montemayor at Valiente.
Nandito ho ngayon si Carlito Valiente. At si Lucinda Montemayor Adorable. Upang ipagsigawan sa mundo na tama na ang away, na tama na, Daddy! Mabuhay si Alberto Montemayor! Mabuhay si Alberto Montemayor! Kumusta si Sherina? Lumipad papuntang Hong Kong kahapon. Dala ang power of attorney for all the accounts? Dala niya, Gov. Si Amanda? Ang buong akala niya, ang mami niya ay nasa San Dionisio pa. Good. Pagbalik ni Sherina, I want a meeting with her. I'll arrange that, Gov. Good morning, Daddy. Good morning. Asturias, Gov. ano magiging depensa natin? The truth, of course, Gov. Hindi naman kayo pwedeng gawing possible suspect sa assassination ng mga Valiente. Marami rin kaaway sila na pwedeng sila na ang gumawa noon. Alam mo, sa tingin ko, ginagawa lang kayong scapegoat. Let's not forget. Congressman Valiente ang nagpanukala ng drug and gambling-free San Dionisio noon. That's right. Saliksikin ang lahat na nakaengkwentro ni Carlos Valiente. We're doing that, Gov. Gov, we're also doing some research regarding the personal dealings of Congressman Valiente. Elaine, sinama mo ba dyan si Marla Gatchalian? Yes, attorney, but Amanda is dealing with her personally. Well, anything else? Well, Gov, we're trying to make a list of all your possible enemies na gusto kayong pagbintangan sa pagpatay ng mga Valiente. Asturias, kung bibilangin natin ang lahat ng taong galit sa akin, hindi tayo matatapos sa araw na ito. That's why we have to pinpoint kung sino sa mga galit sa akin ang pwede akong gamitin through the Valiente assassination. Yes, Gov. Elaine, can I have the old files of Alberto sa archives? Attorney, ito nga eh. Dalawa kaming may susi nung cabinet where all of Alberto's files are. But when I checked last night to do some research, wala na dun yung karamihan eh. Wala ba tayong duplicates? Sir, you have a standing order that all sensitive files should not have a second copy. God damn it. Hanggang sa bandang huli, Alberto is still at... I think the best defense is still ang palabasin natin itong isang malaking political harassment kay Dad. Kailan ka ba gagalaw? Malapit na. Nagkakagulo na eh. Kung kailangan na ako ni Leandro, siya ang lalapit sa akin. Saka lang ako kikilos. Mami, hindi gagawin ni Daddy yun. Siya nga. Ernestina, bago pa man si Serena, bago pa man si Alicia, ako ang unang asawa ng daddy mo, kaya mas kilala ko siya. At sa labang ito, alam niya ako ang masasandil niya. Hindi si Alicia, hindi si Serena. Tingnan mo. Alberto's words can destroy all of us. Sa isang salita niya, natitibag ang pangalan Montemayor na inalagaan ko ng kung ilang dekada. Tuwing magsasalita siya, pabaon tayo ng pabaon. Kung masasaling natin siya, kasama pa rin ang Montemayor na aaray. Kaya dapat, pagtuunan natin ng pansin kung paano natin masisira ang kredibilidad ni Alberto. Sa mata ng publiko, siya pa din ang pinaka-credible sa lahat ng naninira kay Dad. Because he is your son. For him and Lucinda to go against you, I think it is just icing in the cake na meron silang Carlos Valiente rallying point. Pero alam ko, maraming kasalanan si Alberto. Pero karamihan noon, bilang Montemayor pa rin. Bilang anak ko. Pero Dad, I'm sure madami tayong makukuha ang kasalanan ni Alberto na hindi niya pwedeng ikasa sa pangalang Montemayor. Kapag nasira natin ang testimonya ni Alberto, what else do they have? Lucinda. Dad, kargo ko kapatid ko. Kagaya ninyo, naging magaan ang pagtrato ko sa kanya. Kaya, dapat si Alberto na lang pagtuunan natin ng pansin. But
But how could we make Alberto retract his statements? How? Nahuhuli ang isda sa bibig, Dad. Minsan, nakatape pa. Oh, ngayon tapos na ang legalist, mapunta naman tayo sa public image ni Leandro. Naghihintay lang ako na kakailanganin mo ako. Iluminada, ano ang may tutulong mo sa akin? Amanda, pansamantala, tigilan mo muna ang pagiging madadamo sa mga press. Ipatawag mo ang mami mo kung saan man siya at siya ang gagamitin nating official spokesperson ni Leandro. Pero sa San Dionisio siya naka-assign sa crisis center doon. Magpaganda man siya ng buong araw, hindi siya papansinin doon. Ako ang kailangan ng mga kababayan namin ni Leandro. Ako na naman kinikilala sa San Dionisio. Apo ako ng unang gobernador, unang anak ng pangalawang gobernador, at kilalang asawa ng tumatayong gobernador. Kaya makikinig sila sa akin. Very well. I will arrange security for you. Oh, no, hindi na kailangan. Walang gagalaw sa akin doon. Iluminada, marami ng pagbabago. Marami. Pero hindi lahat nagbago. Ang pagkilala sa akin ay hindi nagbago. Ma, ano nangyayari? Tumawag sa akin si Iluminada. Tita Iluminada? Bakit daw po? Gusto daw niya akong kausapin. Tungkol daw sa partisipasyon ko sa nangyayari kay Leandro. Kailan? Pagdating ni Sarina. Pati si Tita Sarina kakausapin ni Tita Iluminada? Iba na to pag lahat gumagalaw na.